Magandang umaga sa inyo, BS at Filipino Duwan. Panibagong araw, panibagong paksa na naman ang ating tatalakayin. Ngunit bago ang lahat ay magsitayo muna para sa pambungad na panalangin. Class Mayor, maaari mo ba itong pangunahan? Anak ng Espiritu Santo. Muli, magandang umaga, BS at Filipino Duwan. Kumusta ang araw niyo? Mabuti naman kung ganon. Bago kayo magsiupo, maaari bang pakipulot ang mga basura at pakiayos ang hanay ng inyong mga upuan? Tapos na ba? Kung ganon ay maaari na kayong umupo. Para sa ating attendance check, class monitor, maaari bang pakilista ang mga nandito at ang mga lumiban at pagkatapos ng klase ay ipasa ito sa akin. So bago natin talakayin ang panibago nating paksa, ay magbalik-aral muna tayo. Binibining Mansueto, ano nga ba ang ating paksa noong nakaraang araw? Tama, Binibini. Talagang kayo ay nakinig sa nakaraan nating paksa, kaya ngayon naman ay meron akong inihandang aktibidad na tinatawag na salita ko, ayusin mo. So, narito ang panuto, akin itong babasahin at kayo ay makinig ng mabuti upang ito ay inyong maintindihan. Meron akong ipapakita na jumbled words at kailangan nyo itong mahulaan. At kapag kayo ay nagtagumpay sa laro, ay bibigyan ko kayo ng photos. Naiintindihan lang ba, class? Kung ganon ay magsimula na tayo. Una, yes, Binibining Laguna. Tama. Pangalawa, yes, Binibining Orbinar. Tama. So, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili binili. Class? Base sa ating aktibidad na ginawa, ano nga kaya ang ating tatalakayin ngayong araw? Yes, Binibining Orbinar? Mahusay, Binibini. So, ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay patungkol sa konotasyon at denotasyon. Bago ang lahat ay narito muna ang ating layunin sa araw na ito. Pakibasa sabay-sabay. So, makakamtan lamang natin ito kapag ako ay inyong binigyan ng pera, class. P para sa partisipasyon, E para sa enerhiya, R para sa respeto, at A para sa atensyon. Makakaasa ba ako na ako yayaman sa inyong ibibigay na pera sa aking class? Kung gayon ay magsimula na tayo. Muli, ang ating tatalakayin ay patungkol sa konotasyon at denotasyon. Unahin na natin kung ano nga ba ang konotasyon. Binibining Aguot, maaari bang pakibasa kung ano ang konotasyon? Maraming salamat, Binibini. So, ang konotasyon ay ang dituwiran o malalim na kahulugan ng isang salita na karaniwang may kaugnayan sa emosyon, simbolismo o kultura. Ang konotasyon ay ang kahulugan nito ay nakabatay sa karanasan o pananaw ng mga tao, maaaring magkakaiba depende sa konteksto. So, maaari din itong maging positibo o negatibo, nakadepende sa sitwasyon. So, upang mas maintindihan nyo ito, class, meron akong inihandang halimbawa. So, halimbawa nito ay puso. Ang puso ay simbolo ng pagmamahal o damdamin. Ahas, tumutukoy sa taong taksil o hindi mapagkakatiwalaan. Naiintindihan lang ba kung ano ang konotasyon, class? Kung ganon ay dumako naman tayo sa denotasyon. Maaari bang pakibasa, Ginoong Kausap? Maraming salamat, Ginoo.
So, ang denotasyon ay ang literal na kahulugan ng isang salita na makikita sa diksyonaryo. Ang denotasyon ay ang pangunahing kahulugan na walang halong emosyon o simbolismo. So, sa madaling salita, ang denotasyon ay ang kasalungat ng konotasyon. So, ito ang halimbawa ng denotasyon. So, puso, isang organo sa katawan ng tao na nagpapadaloy ng dugo. Ahas, isang hayop na walang paa at gumagapang. Naiintindihan lang ba ang kaibahan ng denotasyon at konotasyon, class? Okay, kung ganon ay natapos na ang ating talakayan ngayong araw. At meron pa ba kayong mga katanungan? Kung wala na kayong mga katanungan, ay ako ang magtatanong. So, Ginoong Daloperi, bakit mahalagang maunawaan ang konotasyon at denotasyon ng mga salita sa pang-araw-araw na buhay? Mahusay, Ginoo. So, mahalaga na maunawaan natin ang konotasyon at denotasyon ng mga salita sa pang-araw-araw na buhay upang tayo ay magkaintindihan at magkaunawaan. Kaya, yun lamang ang ating talakayan ngayong araw. At batid ko na kayo talaga ay nakinig dahil kayo ay merong alam. Ngayon naman ay dadako tayo sa gawain. So, babasahin ko ang panuto upang ito ay inyong mas maintindihan. Sa isang kalahating papel, sumulat ng tig-5 pangungusap na nagpapakita ng halimbawa sa konotasyon at denotasyon. Naintindihan lang ba ang panuto, class? So, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang masagot ang gawain at ipapasa ito sa akin pagkatapos. So, tapos na ang oras, class. Maaari bang pakipasa na inyong mga papel sa harapan? Maraming salamat. Ngayon naman ay kumuha kayo ng 14 na papel at sagutin ang pagtataya. Maaari bang basahin nyo ng sabay-sabay ang panuto, class? Naiintindihan nyo ba ang panuto? At kayo ay magsimula ng sagutan ito para ipasa sa akin. At kung tapos na ay maaari ay ipasa na ito sa harap. At narito ang ating takdang aralin. Maaari nyo itong picturean at ipapasa nyo ito sa akin sa susunod nating pagkikita. Naiintindihan lang ba, class? Kung ganun ay magsitayo ang lahat para sa panapos na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Amen. So, bago kayo lumabas ay maaari bang pulutin nyo ang mga basura at pakiayos ang hanay ng inyong upuan. Okay? Paalam, BSED Filipino 2-1.